malawak, masagana, mayabong. Ito ang bakawan na matatagpuan sa Coastal Municipality ng Baganga, Davao Oriental. Masaya itong tinatamasa ng mga naninirahan dito, lalo pat sagana rin ang mga nakukuha nilang yamang dagat para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at panghanap buhay. Ganyan sila ngayon. Pero alam nyo ba? Ganito sila noon. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Davao Oriental. Now is Davao Oriental Governor Cora Malanyao. The Philippines government has previously identified Taong 2012, isang munisipalidad ng Baganga sa lubhang sinalasan ng Bagyong Pablo sa bahaging ito ng Mindanao. Wasak ng mga kabahayan, nasirang kalikasan, nawalang kabuhayan. Ang dati ng hirap sa buhay nating mga kababayan ay mas lalong nalugmok sa kahirapan. Itong barangay na ito ay one of the most damaged area during the onslaught of Typhoon Pablo on December 4, 2012. Nawalan sila ng mga trabaho, nasira ang mga mangrove areas natin, nagkaroon ng mga reports of slaughtering o pawikan. Alam nila yon na bawal, but because they need it as their food para sila mabuhay. Wala pa'y Bagyong Pablo, ang amo ang lugar dire sa po Kinablangan, tambo kaayo ang mga mangrove. Pero pag abot sa Bagyong Pablo, wa na magyoy among nakuhaan og kapanginabuyan, naglisod mi pagayo. The only way we can break the cycle of poverty within this community is to invest capital. Nakita natin na itong NGP is a capital na we expect that ma-break niya yung vicious cycle ng poverty na nag-ikot-ikot dyan sa community. One of the reasons that we choose P.O. Kinablangan as one of our beneficiaries sa ating NGP because ito ang isa sa pinakamalaking mangrove area natin sa Sentro Baganga. Sa tuig 2015, ang dinar misulod sa amuha sa Kinablangan, ihatag sa among agkas, among gipalit o seedlings dito sa Mati, aron among ikatanom diri sa among kamagruban diri sa Kinablangan. Nagsugod mig tanom, nanguha mig propagels, tapos among gi-raise turok na mo og duha ka bulan pagkahuman among gitanom sa area. Kada tulo ka bulan among ato ng area among pulihan og mangroves katong nangamatay. Tungod po sa kas, nakapalit mi og mga butang, sakyanan nga mga baroto, aron among dugang kapanginabuhian ug uban pa nga among magamit sa amuang panimalay. Nakita namo nga murag naa pa may sobra, kaya namo ikagasto namo og floating cottage diin amo ang mahimong livelihood sa akong mga kaubanan. So dako kaya nigtabang sa amuha. Dako ang income kay usay mo income og 4,000, 2,000, 1,000 depende sa adlaw. Sa pagkakaron, makita magyud ninyo nga dako na kaayo og kausaban, ibalik na ang kalambuan sa mga mangrove, dako kaya nigtabang sa mua, kay mobalik na ang mga tanang klase sa isda nga naa diri nagpuyo, nga ang amua pong panginabuhian magpadayon gihapon nga dili ninyo maglisod. Ang komunidad po namo nalipay pag-ayo kay unsa og naay mga daot nga mga panahon, naa na may makadipinsa sa mga init, naa na po'y makasalipod, makasilong na sila. Dako na kayo kining duga nga kalipay namo. In the end, I can say that the implementation of our NGP within Barangay Kinablangan is a very successful one in terms of socio-economic upliftment, in terms of rehabilitating our damaged mangrove areas. I have been with the NGP for how many years, but I can say that Barangay Kinablangan is one of the most successful NGP projects that I have implemented. Pasalamat kami nga na nakatabang kanamo nga sa DNR nga sa among kalisod pag magbagyo, misulod sila, anya nakahatag sila assistant kanamo. Ako kay na magpasalamat sa gobyerno nga diin mihatag sa amuha og higayon nga diin matabangan mi labi na sa taga DNR nga bisan sa mga kalayo kalisod iabot sila diri. Mao kini ang pinakadako nga mihatag sa amuha og pagtagad. Masasabi nga nating ang puso ng mga taga-Baganga ay kasing tatag ng mga puno ng bakawan. Sinubok pero hindi sumuko hanggang muling makatayo.